Isang milyonaryo ang nakakita sa kanyang empleyado na namumulot ng pagkain sa basura. Nang malaman niya ang dahilan, napaiyak siya. Sa tuktok ng isang modernong gusali sa Makati, tumayo si Fernando Villanueva habang pinagmamasdan ang maningning na skyline ng Maynila. Ang kanyang malalaking bintana ay nagbibigay ng perpektong tanawin sa isang lungsod na parabang nasa kanyang mga kamay. Sa edad na 45 taon, si Fernando ang epitome ng tagumpay, ang C ng Visiotech Philippines, isa sa pinakamabilis na lumalagong teknolohiyang kumpanya sa Southeast Asia. Sir, nakahanda na po ang inyong sasakyan, ang mahinang pagpapaalala ni Mang Jamie, ang kanyang personal na driver ng 10 taon. Tumango si Fernando at pinagmasdan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang custom-tailored na suit ay perpektong nakahulma sa kanyang mataas na pangangatawan. Inayos niya ang kanyang kurbata at kinuha ang kanyang briefcase. Maaari na tayong umalis. Ang buhay ni Fernando ay isang serye ng perpektong oras at kalkuladong kilos. Mula sa kanyang penthouse condo sa Forbes Park hanggang sa executive suite ng Visiotech, ang kanyang mundo ay binubuo ng luho at kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan, mayroong isang hindi maipaliwanag na kawalan sa kanyang buhay. Sa kabilang panig ng Maynila, sa isang simpleng bahay sa Tondo, nagmamadaling nagluluto si Elias Mendoza para sa kanyang 2 anak bago sila pumasok sa paaralan. Tay, nasaan po ang medyas ko? Sigaw ni Jenny, ang kanyang 12 taong gulang na anak. Nasa sampayan pa, anak. Kahapon lang nilabhan, sagot ni Elias habang naglalagay ng itlog at sinangag sa 2 pinggan. Si Miguel, ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki, ay tahimik na nakaupo sa hapag, nagbabasa ng kanyang science textbook. Mag-aaral ka pa rin? Kumain ka na muna, sabi ni Elias, inilalagay ang pinggan sa harap ng kanyang anak. May kiss po kasi kami, tay, sagot ni Miguel, hindi inaalisan ng tingin ang kanyang libro. Napangiti si Elias. Sa kabila ng kanilang kahirapan, ang kanyang mga anak ay masipag at determinado na magkaroon ng magandang edukasyon, isang bagay na hindi niya nakamit. Si Elias ay isang maintenance worker sa Visiotech sa loob ng 8 taon. Araw-araw, bumabiyahe siya ng halos 2 oras para lamang makarating sa trabaho. Matapos ang pagpanaw ng kanyang asawa, dahil sa sakit 5 taon na ang nakalilipas, siya na ang nag-iisang haligi ng kanilang pamilya, nagbabalanse ng trabaho at pagiging isang solo pa rin. Ate, bilisan mo na, malalate na tayo, sinabi ni Miguel kay Jenny. Dumating si Jenny, hinahabol ang kanyang hininga, isinusuot ang kanyang medyas habang naglalakad. Ayan na. Matapos ang isang mabilis na almusal, hinagka ni Elias ang kanyang mga anak bago sila umalis papuntang paaralan. Mag-ingat kayo. Diretso uwi pagkatapos ng klase ha? Opo, sabay-sabay nilang sagot. Nang makaalis ang mga bata, nagmadali si Elias na maglinis at maghanda para sa kanyang sariling trabaho. Kinuha niya ang isang lumang shoulder bag na naglalaman ng kanyang baon at ilang gamit. Sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang gamot ng kanyang ina na nakatira sa lalawigan. Kailangan niyang magpadala ng pera at gamot sa susunod na linggo. Sa Visiotech, si Elias ay isa lamang sa maraming maintenance staff na halos hindi napapansin ng mga executives at engineers. Sila ang mga taong nagpapanatili ng gusali na malinis at maayos, ngunit kadalasan ay hindi nakikita. Sa araw na yon, habang naglilinis si Elias sa laboratory section ng kumpanya, napansin niya ang isang problema sa isa sa mga prototype machine. Dahil sa kanyang natural na kakayahan sa mechanics, madalas siyang tinatawag para ayusin ang mga simpleng issues sa equipment. Excuse me, sir, pero parang may problema sa cooling system nito, sinabi niya sa isang engineer na nagtatrabaho sa malapit. Tiningnan siya ng engineer ng may pagdududa. At paano mo naman nasabi? Napansin ko po kasi na may unusual na tunog at sobrang init ng exhaust. Baka po lumalabo na yung coolant o may blockage, paliwanag ni Elias. Ang engineer, si Jerome Tan, ay nagulat sa obserbasyon ni Elias. Yele, tingnan nga natin. Matapos buksan ng machine, napatunayan nga na tama si Elias. May blockage sa coolant system na maaaring magdulot ng malaking damage kung hindi naagapan. Salamat. Mabuti at napansin mo, sabi ni Jerome, medyo nagulat sa kaalaman ng isang maintenance staff. Walang anuman po, sir. Dati po kasi akong mekaniko bago ako nag-apply dito, paliwanag ni Elias. Mekaniko? Bakit nag-maintenance ka dito? Tanong ni Jerome. Bumuntong hininga si Elias.
Kailangan ko po ng stable na trabaho para sa mga anak ko. Solo parent po ako. Tumango si Jerome na tila nagkaroon ng bagong pagtingin kay Elias. Sa executive floor, nagkakaroon ng matinding diskusyon. Kailangan nating streamline ang operations. Masyadong marami ang ating workforce, sabi ni Victor Lim, ang Chief Operations Officer ng Visiotech. Si Fernando ay tahimik na nakikinig habang ipinapakita ni Victor ang kanyang presentation tungkol sa cost-cutting measures. Magsisimula tayo sa maintenance at janitorial. Maaari tayong mag-outsource sa mas mababang halaga, patuloy ni Victor. Biglang nagsalita si Fernando, at paano naman ang mga pamilyang umaasa sa trabahong iyon? Nagulat ang lahat sa reaksyon ni Fernando. Hindi siya kilala bilang isang taong nagbibigay ng labis na konsiderasyon sa rank-and-file employees. Fernando, business decision ito. Hindi tayo charity, sagot ni Victor. Alam ko, pero may responsibilidad tayo sa ating mga empleyado, sagot ni Fernando, na siya mismo ay nagulat sa kanyang sariling mga salita. Bago pa makapagpatuloy ang diskusyon, pumasok ang sekretary ni Fernando. Sir, may problema sa A&E lab critical daw po. Agad na tumayo si Fernando at ang ilang executives para tingnan ang problema. Pagdating nila sa lab, nakita nila si Jerome at Elias na nagtutulungan sa pagkukumpuni ng isang napakahalagang prototype. Ano ang nangyayari? Tanong ni Fernando. Sir, muntik na po masira ang bagong light cooling system. Mabuti na lang at napansin ni Elias ang problema, paliwanag ni Jerome. Napalingon si Fernando kay Elias, na abalang nagtatrabaho sa machine, hindi man lang napansin ang pagdating ng si. Sino siya? Tanong ni Fernando kay Jerome. Si Elias Mendoza po, sir. Maintenance staff. Dating mekaniko. Siya po ang nakakita ng problema na hindi namin napansin, sagot ni Jerome. Pinagmasdan ni Fernando si Elias habang mahusay na kinukumpuni ang komplikadong machine. May isang bagay sa lalaki na nakapukaw ng kanyang atensyon, isang pamilyar na sensasyon na hindi niya maipaliwanag. Nang matapos ang pagkukumpuni, lumapit si Fernando kay Elias. Magaling ang ginawa mo. Marahil nasira ang prototype kung hindi mo napansin ang problema. Nagulat si Elias sa presensya ng CA. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Mekaniko ka dati? Tanong ni Fernando. Opo, sir. At nag-aral din po ako ng vocational course sa electronics, pero hindi ko po natapos dahil sa kakulangan ng pondo, sagot ni Elias. Tumango si Fernando, may bagong ideya na nabubuo sa kanyang isipan. Gusto kong makausap ka sa aking opisina bukas. May naisip akong proyekto na maaaring makatulong ang iyong mga skills. Natigilan si Elias, hindi makapaniwala sa narinig. Ako po, sir. Ikaw, kumpirma ni Fernando. 10:00 bukas ng umaga. Habang papaalis si Fernando, napalingon siya kay Elias na ngayon ay pinapalakpakan ng mga engineers dahil sa kanyang husay. May kung anong pamilyar sa ngiti ng lalaki, isang ngiti na nagpapaalala sa kanya ng isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang opisina, hinanap ni Fernando ang personal file ni Elias Mendoza. Habang binabasa ang impormasyon tungkol sa simpleng maintenance worker, hindi niya maiwasang isipin na ang pagtatagpo nilang dalawa ay hindi lamang simpleng pagkakataon. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Fernando sa kanyang malaking penthouse, at habang si Elias ay nagkukwento sa kanyang mga anak tungkol sa kanyang kakaibang araw, hindi nila alam na ang kanilang mga buhay ay magkakaugnay sa mga paraang hindi nila inaasahan, at ang mga lihim na matagal nang nakatago ay unti-unting mabubunyad. Ang pagkakataong nakapasok si Elias sa executive floor ng Visiotech ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi kailanman sa kanyang 8 taon sa kumpanya nakatapak ang kanyang mga paa sa carpeted hallway na ito, kung saan ang mga pinakamayayamang tao sa bansa ay naglalakad araw-araw na para bang ito'y normal na bagay. Sir Elias Mendoza, tanong ng isang eleganteng babae sa reception desk. Opo, sagot niya, iniayos ang kanyang simpleng polo at slacks, ang pinakamagandang damit na kanyang natagpuan sa kanyang aparador. Pakisunod po ako. Hinihintay na kayo ni Sir Fernando, sabi ng babae. Habang sumusunod si Elias, napansin niya ang mga mamahalin na painting sa koridor, ang mabangong amoy ng mga fresh flowers, at ang katahimikan na lubhang kakaiba sa ingay ng maintenance area sa basement. Ito ay isang ibang mundo. Pagdating sa opisina ni Fernando, mas lalo siyang nanginig sa takot. Ang malaking silid ay may floor-to-ceiling windows na nagpapakita ng buong Maynila, mga modernong kasangkapan,
at isang executive desk na mukhang mas mahal pa kaysa sa kabuuan ng kanyang bahay. Elias, mabuti at nakarating ka, bati ni Fernando, tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit upang kamayan siya. Salamat po sa pag-imbita sa akin, Sir Fernando, sagot ni Elias, nagulat sa pagkakamay ng si. Umupo ka, alok ni Fernando, itinuro ang komportableng upuan sa harap ng kanyang mesa. Kape. Tubig. Tubig lang po, salamat, sagot ni Elias. Habang inihahanda ni Fernando ang tubig, napansin ni Elias ang isang larawan sa mesa, isang magandang babae na nakangiti sa kamera, may edad na mga 30. Ang asawa ko, si Maricel, paliwanag ni Fernando, na napansin ang tingin ni Elias. Nasa Europe siya ngayon, nag-aaral ng fashion design. Tumango si Elias. Ang mundo ng mayayaman ay napakalayo sa kanyang realidad. Elias, napansin ko ang iyong kakayahan kahapon, simula ni Fernando, matapos uminom ng kanyang kape. Jerome ay nagbigay sa akin ng ulat tungkol sa iyong technical skills. Bakit ka nasa maintenance? Bumuntong hininga si Elias. Kagaya ng nasabi ko po kahapon, nag-aral ako ng vocational course dati, pero hindi ko natapos. Noong namatay ang asawa ko, kailangan ko ng stable na trabaho para sa mga anak ko. Inalok sa akin ang maintenance position dito, at kinuha ko agad. Naiintindihan ko, sagot ni Fernando. Pero sa tingin ko, malaking aksaya ng talent ang pagiging maintenance staff mo. Gusto kong i-offer sa iyo ang isang posisyon sa aming A&E department bilang technical assistant. Napamaang si Elias. Po. Full-time. Doble ng kasalukuyan mong sahod, may healthcare benefits para sa iyong pamilya, at scholarship opportunities para sa iyong mga anak, patuloy ni Fernando. Hindi makapaniwala si Elias sa kanyang naririnig. Pero bakit po ako? Ngumiti si Fernando. Minsan, kailangan natin ng mga taong nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang iyong background bilang mekaniko, kasama ang iyong natural na kakayahan sa troubleshooting, yan ang kailangan namin. Bukod pa riyan, marami tayong maintenance staff, pero kakaunti ang may tunay na technical aptitude. May pag-aalinlangan pa rin sa mukha ni Elias. Hindi po ba problema na wala akong degree? Skills ang hinahanap ko, hindi papel, sagot ni Fernando. Ngunit kung nais mo, maaari ka ring mag-aral habang nagtatrabaho. Susuportahan ng kumpanya ang iyong edukasyon. Parang panaginip ang lahat para kay Elias. Mula sa pagiging isang simpleng maintenance worker na halos hindi napapansin, biglang binigyan siya ng pagkakataong baguhin ang kanyang buhay at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, Sir Fernando, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Gawin mo lang ang trabaho ng mahusay, sagot ni Fernando. Simula ka sa Lunes. Kakausapin ko na ang EC para sa lahat ng papeles. Pagkalabas ni Elias sa opisina ni Fernando, para siyang naglalakad sa ulap. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinili ng CE, ngunit alam niyang ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Sa kabilang dako, matapos umalis si Elias, nagpakawala si Fernando ng malalim na buntong hininga. Hindi niya masabi kung ano, ngunit may isang bagay kay Elias na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan, isang nakaraan na sinubukan niyang kalimutan sa loob ng maraming taon. Sir, nandito na po si Attorney Rivera para sa meeting, ang pagpapaalala ng kanyang sekretary sa intercom. Papasukin mo siya, sagot ni Fernando, inilagay sa isang tabi ang kanyang mga iniisip tungkol kay Elias. Si Attorney Carlos Rivera ay ang corporate lawyer ng Visiotech at matagal ng kaibigan ni Fernando. Pumasok siya sa opisina na may dalang makapal na folder. Fernando, kamusta? Bati niya, umupo sa upuang katatayuan lang ni Elias. Carlos, salamat sa pagdating. May gusto akong ipagawa sa iyo, sabi ni Fernando, diretso sa paksa. Ano yon? Gusto kong magkaroon ng isang educational foundation para sa mga anak ng aming employees. Scholarship, educational assistance, at iba pa, paliwanag ni Fernando. Nagtaas ng kilay si Carlos. That's unexpected. Hindi ka naman dating interesado sa mga ganitong initiative ah. Ngumiti si Fernando ng mahina. Nagbabago ang tao, Carlos. Dahil ba ito sa nangyari kahapon? Narinig ko ang tungkol sa maintenance staff na nakasave ng prototype. Partly, sagot ni Fernando. Napaisip lang ako. Maraming talento ang nasasayang dahil sa kakulangan ng oportunidad. Gusto kong makatulong sa pagbabago niyan.
Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga legal na detalye ng foundation, hindi maiwasan ni Fernando na isipin si Elias at ang kanyang mga anak. Alam niyang ang kanyang ginagawa ay hindi lamang para kay Elias, kundi para sa isang pangako na matagal na niyang nakalimutan. Sa bahay naman ni Elias, hindi siya makapaniwala habang kinukwento niya sa kanyang mga anak ang nangyari. "Tay, ibig sabihin ba niyan hindi ka na maglilinis ng banyo?" Tanong ni Miguel, ang kanyang mata ay nagniningning sa excitement. Natawa si Elias. "Hindi na, anak. Magiging technical assistant na ako sa ng department." "Wow, Tay. Parang scientist ka na niyan," bulalas ni Jenny, yakap-yakap ang kanyang ama. "Hindi naman scientist, anak," natatawang sagot ni Elias. "Pero mas magandang trabaho ito at mas malaki ang sahod. Pwede na nating bilhin yung laptop na kailangan mo para sa school projects mo. At yung bagong school shoes ni Miguel," dagdag ni Jenny. "At mas magandang gamot para kay Lola," dagdag ni Miguel. Naramdaman ni Elias ang pagbabasa ng kanyang mga mata. Lahat ng paghihirap niya sa nakaraang mga taon, lahat ng pagtitiis, ay para sa mga sandaling ito, para makita ang mga ngiti sa mukha ng kanyang mga anak, para maibigay sa kanila ang buhay na hindi niya nakamit. "Pero bakit kaya bigla kang inofera ng mismo?" tanong ni Jenny, na laging matalino at mapanuri. "Hindi ko rin alam, anak," sagot ni Elias. "Siguro nakita niya na may potensyal ako." Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nagtataka rin si Elias. Napakabihira para sa isang na personal na makipag-usap sa isang maintenance staff, lalo na para mag-alok ng promotion. May kung anong hindi pangkaraniwan sa atensyon ni Fernando sa kanya, ngunit hindi niya mabasa kung ano. Sa susunod na mga araw, naging abalang-abala si Elias sa paghahanda para sa kanyang bagong posisyon. In-interview siya ng EEC, pinirmahan ang mga kontrata, at pinakita sa kanya ang kanyang bagong workstation sa department. Si Jerome, ang engineer na nakasama niya noong araw na naayos niya ang prototype, ay naging kanyang unofficial mentor. "Elias, excited kaming makatrabaho ka," sabi ni Jerome habang ipinapakita sa kanya ang lab. "Karamihan sa mga tao dito ay may advanced degrees pero kulang sa practical experience. Makakatulong ang iyong hands-on approach." Napangiti si Elias, bagaman may kaunting kaba pa rin. "Maraming salamat, Jerome. Sana hindi kayo madismaya. Relax ka lang. Kung si Boss Fernando mismo ang pumili sa'yo, may nakita siyang espesyal sa'yo," sagot ni Jerome. Sa executive floor, si Fernando ay nagbabasa ng background check na ginawa niya kay Elias. Nalaman niyang lumaki si Elias sa Bicol, lumipat sa Maynila para mag-aral, pero napilitang tumigil ng mabuntis ang kanyang nobya na si Teresa. Namatay si Teresa 5 taon na ang nakalipas dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit na diabetes. Mayroong isang detalye na nakapukaw ng atensyon ni Fernando, ang petsa ng kapanganakan ni Elias, August 12, 1990. Eksakto ang petsa kung kailan umalis si Fernando papuntang Estados Unidos para mag-aral, iniwan ang kanyang college girlfriend na si Corazon. Imposible, bulong ni Fernando sa sarili. Simpleng pagkakataon lang ito. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang larawan ni Elias sa personal file, hindi niya maiwasang mapansin ang pamilyar na mga matang minsan ay nagbigay sa kanya ng pagmamahal na hindi niya napahalagahan. Sa reception area ng executive floor, nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Si Elias, na pumunta para kumpletuhin ang ilang papeles sa executive area, ay nakatayo sa harap ng elevator nang bumukas ito, at lumabas ang isang matandang babae na elegante at may dignidad. "Ay, sorry po," sabi ni Elias nang muntik na silang magkabanggaan. Natigilan ang matandang babae, napamaang habang nakatingin sa kanya. Hindi maaari," bulong niya. "Maan? Ayos lang po kayo?" tanong ni Elias, nag-aalala. "Sino ka?" tanong ng matanda, ang boses ay nanginginig. "Elias Mendoza po, ma'am." "Bagong employee sa sagot ni Elias, nagtataka sa reaksyon ng babae. Mendoza, ang matandang babae ay parang nakakita ng multo. "Sino ang iyong mga magulang?" Lalo pang nagtaka si Elias sa kakaibang tanong. "Lumaki po ako sa aking lola sa Bicol, ma'am. Ulila na po ako." Bago pa siya makasagot ng higit pa, lumabas si Fernando mula sa kanyang opisina at nagulat nang makita ang eksena. "Mama, ano nang ginagawa mo rito?" tanong niya, lumapit agad. Fernando, ang matanda, na siyang ina pala ni Fernando, ay hindi mayalis ang tingin kay Elias. "Sino ang binatang ito?"
Si Elias Mendoza, aming bagong technical assistant sa A&E, pakilala ni Fernando, bagaman halata ang tensyon sa kanyang boses. Elias, ito ang aking ina, si Ilres Villanueva. Magandang hapon po, ma'am, bati ni Elias, yumuko bilang respeto. Ang ginang Villanueva ay patuloy na nakatitig kay Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Fernando, kailangan nating mag-usap. Ngayon din eh. Tumango si Fernando pagkatapos ay humarap kay Elias. Mauna ka na, Elias. Magkita na lang tayo sa Lunes para sa iyong unang araw. Nagulumihanan, tumango si Elias at sumakay sa elevator. Habang pababa, hindi niya maiwasang isipin ang kakaibang reaksyon ng ina ni Fernando. Bakit siya tinitigan ng ganoon? At bakit parang kilala siya ng matanda kahit na ngayon lang sila nagkita? Sa opisina ni Fernando, ang kanyang ina ay hindi mapakali. Fernando, sinong bata yon? Sabihin mo sa akin ang totoo, hiningi ng matanda. Mama, sinabi ko na sayo. Isa siyang maintenance worker na na-promote ko dahil sa kanyang technical skills. Sagot ni Fernando, hindi maintindihan ang reaksyon ng kanyang ina. Nakita mo ba ang kanyang mga mata? Ang kanyang ngiti, patuloy ng ginang Villanueva. Para siyang kamukhang-kamukha ni Di. Ni sino, mama? Tanong ni Fernando, ang kanyang puso'y bumibilis. Ni Corazon, sagot ang matanda, ang pangalang matagal nang hindi binabanggit sa kanilang pamilya. Natigilan si Fernando, ang kanyang hinala ay unti-unting nagkakatotoo. Imposible, mama. Simpleng pagkakataon lang ito. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Fernando na walang simpleng pagkakataon sa mundong ito. Ang hindi inaasahang pagtatagpo nila ni Elias ay maaaring magtago ng mas malalim na koneksyon, isang koneksyon na matagal nang nabaon sa limot, ngunit handang muling lumitaw sa pinaka-hindi inaasahang sandali ng gabing iyon. Hindi makatulog si Fernando. Ang mga salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Para siyang kamukhang-kamukha ni Corazon. Corazon Mendoza, ang babaeng minahal niya noong siya'y nasa kolehiyo pa lamang, ang babaeng kanyang iniwan nang pumunta siyang Amerika para magpatuloy ng pag-aaral, ang babaeng hindi na niya nakausap muli. Tumayo siya mula sa kanyang kama at lumapit sa kanyang study room. Mula sa isang lumang drawer na bihira niyang buksan, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay mga lumang litrato, mga liham, at iba pang alaala mula sa kanyang kabataan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang litrato, siya at si Corazon, nakangiti sa kamera, nakaupo sa isang bangko sa Diliman kung saan sila nagkakilala. Corazon Mendoza, ang brilliant na English literature student na may pangarap na maging isang manunulat balang araw. Mendoza, bulong ni Fernando. Elias Mendoza. Imposible bang si Elias ay anak nila ni Corazon? Ang petsa ng kanyang kapanganakan ay tugma sa panahong umalis si Fernando patungong Amerika. Ngunit kung totoo ito, bakit hindi sinabi sa kanya ni Corazon na buntis siya? Bakit hindi siya hinanap ni Corazon sa lahat ng mga taong lumipas? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang tanging taong maaaring magbigay ng sagot. Miguel. Si Fernando ito. Kailangan nating mag-usap. Si Miguel Angeles ay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan noong kolehiyo at ang tanging taong nakakaalam ng buong istorya ng kanyang relasyon kay Corazon. Kinaumagahan, nagkita sila sa isang quiet cafe sa Makati. Fernando, ito ba ay tungkol kay Corazon? Tanong ni Miguel matapos silang magkamustahan. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Fernando. Nakita ko ang litrato ng bagong employee mo sa company newsletter ng Visiotech. Napansin ko ang pagkakahawig, sagot ni Miguel. Napamaang si Fernando. Ibig sabihin, alam mo? Bumuntong hininga si Miguel at uminom ng kanyang kape bago nagsalita. May kailangan akong sabihin sa'yo, Fernando. Isang bagay na ipinangako ko kay Corazon na hindi ko sasabihin. Naramdaman ni Fernando ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Miguel, kailangan kong malaman. Noong umalis ka para mag-aral sa Amerika, buntis si Corazon, simula ni Miguel. Hindi niya sinabi sa'yo dahil ayaw niyang maging hadlang sa iyong pangarap. Alam niyang ang scholarship na iyon ang tanging pagkakataon mo para makatakas sa kahirapan ng iyong pamilya. Naramdaman ni Fernando ang pagbigat ng kanyang dibdib. Bakit hindi niya sinabi sa akin pagbalik ko? Dahil noong bumalik ka, 3 taon na ang nakalipas, may iba ka ng kasama, si Maricel, paliwanag ni Miguel.
At isa pa, nangako si Corazon sa sarili niya na lalakihin niya ang anak nila ng mag-isa dahil nasaktan siya ng labis nang hindi ka man lang nagpaalam ng maayos. Kaya si Elias hindi matapos ni Fernando ang kanyang sinasabi. Fernando. Si Elias ang anak niyong dalawa ni Corazon, kumpirma ni Miguel. Lumaki siya sa Bicol sa pangangalaga ng lola ni Corazon. Matapos ang kolehiyo, nagkasakit si Corazon at nagdesisyon siyang sabihin ang katotohanan kay Elias. Ngunit namatay siya bago pa man niya magawa ito. Nabitiwan ni Fernando ang tasa ng kape na kanyang hawak at ito'y nabasag sa sahig. Hindi niya napansin ang ingay, ang basang kape sa kanyang sapatos, o ang mga taong lumingon sa kanilang direksyon. Ang mundo ay parang tumigil. Si Corazon patay na, tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Tumango si Miguel. Cancer. 10 taon na ang nakalipas. Sinubukan kong sabihin sa'yo, pero sa panahong iyon, nasa ibang bansa ka, at nawalan na tayo ng komunikasyon. At sa lahat ng mga taong iyon, ni hindi ko alam na may anak ako, bulong ni Fernando, ang mga matay na mumuo ng luha. At ni hindi ko alam na wala na si Corazon. Inabot ni Miguel ang kamay ni Fernando. Hindi mo kasalanan, kaibigan. Ganoon talaga ang buhay minsan, puno ng mga desisyon na hindi natin mababawi at mga pagkakataong hindi na natin mababalikan. Pero si Elias alam ba niya? Tanong ni Fernando. Hindi. Akala niya ang asawa niya na si Teresa ang kanyang tunay na ina. Ang alam niya, namatay ang kanyang ama sa isang aksidente bago pa siya ipinanganak, sagot ni Miguel. Si Corazon ay nagpakilala bilang tiyahin niya, kapatid ng kanyang ama. Pinangako ko kay Corazon na hindi ko sasabihin ang katotohanan hanggat hindi siya ang mismo ang nagsasabi. Tahimik si Fernando sa loob ng ilang minuto, sinusubukang iproseso ang lahat ng narinig. Ang lalaking kanyang pinromote, ang maintenance worker na nakakuha ng kanyang atensyon dahil sa isang hindi maipaliwanag na koneksyon, ay ang kanyang anak pala, ang anak na hindi niya alam na mayroon siya. Kailangan kong sabihin sa kanya, sabi ni Fernando, determinasyon sa kanyang tinig. Fernando, mag-ingat ka, babala ni Miguel. Isipin mo muna ang magiging epekto nito sa kanya. Lumaki siyang naniniwala sa ibang katotohanan. At saka, paano kung isipin niyang ginawa mo lang ito para sa publicity o kung ano pa? Tumayo si Fernando, iniwan ang bayad sa mesa. Salamat, Miguel. Pero kailangan kong gawin ito. Tama lang na malaman niya ang katotohanan. Sa bahay naman ni Elias, masayang nagkukwentuhan ang pamilya tungkol sa mga plano nila ngayong mas malaki na ang magiging sahod ni Elias. Tay, pwede na ba tayong lumipat ng mas magandang bahay? Tanong ni Jenny habang nagluluto si Elias ng hapunan. Hindi pa naman agad, anak, sagot ni Elias. Dapat mag-ipon muna tayo. Pero maaari na nating ipagawa ang bubong at ipintura ang bahay. At pwede na rin po tayong bumili ng bagong ref, dagdag ni Miguel. Laging tumutulong yung sa atin eh. Natawa si Elias. Kasama na rin yan sa plano. Habang naghahanda sila para sa hapunan, tumunog ang cellphone ni Elias. Isang text mula kay Jerome. Elias, nagtatanong si Boss Fernando kung pwede ka raw makipagkita sa kanya bukas, Sabado, sa Blue Bay Cafe sa Rockwell. Personal daw na usapan. Pwede ka ba? Kung sabihin ko sa kanya. 1-0 daw. Nagtaka si Elias. Personal na usapan? Ano kaya ang gusto pag-usapan ng CEO sa kanya sa labas pa ng opisina? Napaisip siya sa kakaibang kilos ni Fernando at ng kanyang ina noong nakaraang araw. Sabihin mo okay lang, reply niya kay Jerome, bagaman may pag-aalinlangan. Nang Sabado ng umaga, nag-iwan si Elias ng almusal para sa kanyang mga anak at nag-utos na huwag silang aalis ng bahay hanggat wala siya. Nagpunta siya sa Rockwell, hindi sanay sa mamahalin at sosyal na lugar. Sa Blue Bay Cafe, nakita niya agad si Fernando na nakaupo sa isang secluded corner. Lumapit siya, ramdam ang kaba. Good morning, Sir Fernando, bati niya. Elias, salamat sa pagpunta. Umupo ka, alok ni Fernando. Gusto mo ba ng kape? Pagkain? Kape lang po, salamat, sagot ni Elias, hindi pa rin komportable sa presensya ng CEO. Matapos umorder, humarap si Fernando kay Elias, ang kanyang mukha ay seryoso at medyo nerbiyoso. Elias, may gusto akong itanong sa'yo. Tungkol sa iyong pamilya, simula ni Fernando. Nagtaka si Elias. Po. Ang alam ko, lumaki ka sa iyong lola sa Bicol.
Sino ang iyong mga magulang? Tanong ni Fernando, direkta ngunit maingat. Naguluhan si Elias sa direksyon ng usapan. Ang aking ama ay namatay sa isang aksidente bago ako ipinanganak. Si Teresa naman, ang aking ina, ay namatay 5 taon na ang nakalipas dahil sa diabetes. At may tiyahin ka ba? O iba pang kamag-anak? Patuloy na tanong ni Fernando. May tiyahin po ako noon, kapatid ng aking ama. Si Tia Corazon. Siya ang madalas bumisita sa amin sa Bicol, sagot ni Elias. Pero namatay din siya noong ako'y nasa kolehiyo pa. Cancer. Napalunok si Fernando, pinipilit na kontrolin ang kanyang emosyon. Elias, may ipapakita ako sa iyo. Kinuha ni Fernando ang isang lumang envelope mula sa kanyang bag at ibinigay kay Elias. Sa loob nito ay mga lumang litrato, mga larawan ni Fernando at Corazon noong sila'y nasa kolehiyo pa. Sino po ito? Tanong ni Elias, tinitingnan ang mga litrato. At bakit kasama niyo po ang aking tiyahin? Si Corazon at ako ay naging magkasintahan noong kami ay nasa kolehiyo pa, paliwanag ni Fernando. Ang kanyang boses ay mahinahon pero puno ng emosyon. Minahal ko siya ng lubos, Elias. Ngunit umalis ako para mag-aral sa Amerika at nawalan kami ng komunikasyon. Natigilan si Elias, sinusubukang intindihin ang implikasyon ng mga salitang binitawan ni Fernando. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya, bagaman sa kanyang kalooban, nagsisimula na siyang makabuo ng ideya. Elias, Fernando huminga ng malalim bago nagpatuloy, sa tingin ko, hindi si Teresa ang iyong tunay na ina, at hindi namatay ang iyong ama sa aksidente. Paano niyo po nasabi iyan? Tanong ni Elias, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Dahil ang iyong tunay na ina ay si Corazon, at ang iyong tunay na ama ay Fernando tumigil, nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Elias, ay ako. Parang tumigil ang mundo para kay Elias. Ang mga salitang binitiwan ni Fernando ay parang bomba na sumabog sa kanyang tainga. Impossible. Hindi maaari. Hindi, sabi niya, tumayo mula sa kanyang upuan. Nagkakamali kayo. Ito ay isang malaking pagkakamali. Elias, pakiusap, hinawakan ni Fernando ang kanyang braso. Natuklasan ko lang din ito kamakailan. Kinumpirma sa akin ng aking kaibigan na malapit din kay Corazon. Ikaw ay ipinanganak noong August 12, 1990, eksaktong 9 na buwan matapos akong umalis patungong Amerika. At tingnan mo ang iyong sarili, Elias. Ang iyong mga mata, ang iyong ngiti lahat ay nagmula kay Corazon. Nanginginig si Elias, hindi alam kung paano haharapin ang biglaang revelasyon na ito. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit kailangang magsinungaling sa akin sa buong buhay ko? Dahil ayaw niyang maging hadlang sa aking pangarap, at nang bumalik ako, may iba na akong kasama, paliwanag ni Fernando, ang pagsisisi ay malinaw sa kanyang tinig. Pinili niyang palakihin ka ng mag-isa na may tulong ng kanyang lola. At nang magdesisyon siyang sabihin sa iyo ang katotohanan, kinuha siya ng sakit bago pa man niya magawa. Umupo si Elias, parang naubusan ng lakas. Ang buo niyang pagkakakilanlan, ang kwento ng kanyang pinagmulan, ay biglang nabago sa loob lamang ng ilang minuto. Bakit ngayon lang? Bakit niyo ako hinanap ngayon lang? Tanong ni Elias, hindi mapigilan ang tono ng galit sa kanyang boses. Hindi kita hinanap, Elias. Ang tadhana ang nagdala sa iyo sa aking kumpanya, sa aking buhay, sagot ni Fernando. Hindi ko alam na ikaw ay umiiral hanggang nakita kita, at naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Kinumpirma lang ng aking ina ang aking hinala nang makita kanya. Nakita niya agad ang pagkakahawig mo kay Corazon. Natahimik si Elias, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang kanyang itiyahin, Corazon, na palaging mabait at mapagmahal sa kanya tuwing bumibisita, ay ang kanyang tunay na ina pala. At ang lalaking nakaupo sa harap niya ngayon, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ay ang kanyang tunay na ama. Kailangan kong umuwi, biglang sabi ni Elias, tumayo at kinuha ang kanyang bag, kailangan kong mag-isip. Elias, naiintindihan ko, sabi ni Fernando, hindi sinubukang pigilan siya. Alam kong ito ay isang malaking gulat para sa iyo. Pero gusto kong malaman mo na handa akong gampanan ang aking responsibilidad bilang iyong ama, kahit ngayon lang. Tumingin si Elias kay Fernando, ang kanyang mga mata ay nagbabagang may hindi maipaliwanag na emosyon. Responsibilidad? 32 taon na akong nabubuhay nang wala kayo, Sir Fernando. Hindi ko kailangan ng responsibilidad mula sa inyo ngayon.
Matapos sabihin yon, umalis si Elias, iniwan si Fernando na nakaupo sa cafe, nakatitig sa mga lumang litrato ng isang pag-ibig na nawala, at isang anak na hindi niya nakitang lumaki. Sa kanyang pag-uwi, tahimik si Elias. Ang kanyang isipan ay isang kalakalan ng mga tanong, emosyon, at mga alaala na ngayon ay nakikita niya sa isang bagong liwanag. Ang mga kwento ng kanyang tiyahin, Corazon, ang mga regalo tuwing Pasko at Kaarawan, ang mga liham na puno ng payo at pagmamahal, lahat ay nagmula pala sa isang inang nagkukunwaring tiyahin. Pagdating sa bahay, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang dalawang anak, na nagtataka sa kanyang emosyonal na reaksyon. "Tay, okay ka lang ba?" tanong ni Jenny. Tumingin si Elias sa mga mata ng kanyang anak, nakikita ang kanyang sarili sa kanila, at ngayon, nakikita rin niya si Fernando at si Corazon. "Anak," sagot niya, pinahid ang kanyang luha. "May natuklasan lang ako ngayon tungkol sa ating pamilya. At balang araw, ikukwento ko sa inyo. Pero sa ngayon, gusto ko lang kayong yakapin at sabihin kung gaano ko kayo kamahal." Habang yakap ang kanyang mga anak, naisip ni Elias ang ironi ng sitwasyon. Siya, na lumaki na walang ama, ay nagsisikap ngayong maging isang mabuting ama sa kanyang mga anak. At ngayon, natuklasan niyang ang kanyang ama ay buhay pa pala, mayaman at makapangyarihan, at gustong maging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ang tanong ay, handa na ba siyang tanggapin si Fernando sa kanyang buhay? At paano ito magbabago sa kinabukasan nila bilang isang pamilya? Lumipas ang isang linggo mula nang malaman ni Elias ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa loob ng linggong iyon, hindi siya pumasok sa trabaho. Tumawag siya kay Jerome at nagpaalam na kailangan niya ng ilang araw para sa personal na dahilan. Naintindihan naman ito ni Jerome at pinangakong hindi niya sasabihin kay Fernando. Ang mga araw na iyon ay ginugol ni Elias sa pagmumuni-muni. Binuksan niya ang kanyang lumang kahon ng mga alaala, hinanap ang mga litrato at liham ng kanyang tiyahin, Corazon. Ngayong alam na niya ang katotohanan, nakikita niya ang mga palatandaan. Ang mga matatamis na mensahe sa mga birthday card, ang mga payo sa mga liham, ang paraan ng pagtingin ni Corazon sa kanya sa mga litrato, lahat ay nagpapakita ng pagmamahal ng isang ina, hindi isang tiyahin. "Tay, bakit lagi mong tinitignan yang mga lumang litrato?" tanong ni Jenny isang gabi habang naghahanda sila ng hapunan. Tumingin si Elias sa kanyang anak, nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ang katotohanan. "Anak, may naaalala lang ako. Si Tita Corazon ba yan? Yung lagi mong kinukwento sa amin na mabait na kamag-anak natin," patuloy ni Jenny, nakatingin sa litrato. Tumango si Elias. "Siya nga. Kamukha ko raw siya, di ba, tay?" dagdag ni Jenny. Natigilan si Elias. Nga pala, madalas niyang sinasabi kay Jenny na kamukha niya si Corazon, ang parehong matalim na ilong, ang matingkad na mga mata, ang maliit na dimple sa kaliwang pisngi. Mga katangiang hindi niya nakuha kay Teresa, ang akala niyang kanyang ina, o kahit kanino sa pamilya ni Teresa. "Kamukha mo nga siya," sagot ni Elias, pinahid ang luha na nagbabantang tumulo. "Tay, umiiyak ka ba?" tanong ni Miguel na biglang lumitaw sa kanilang tabi. Pinunasan ni Elias ang kanyang mga mata at pinilit mumiti. "Hindi, anak. May nakapasok lang na alikabok sa mata ko." Hindi naniwala ang mga bata, pero hindi na sila nagtanong pa. Sa murang edad, nararamdaman na nila kapag ang kanilang ama ay may pinagdadaanan. Sa gabi ring iyon, matapos matulog ang mga bata, kinuha ni Elias ang kanyang cellphone at binasa muli ang mga text mula kay Fernando. Ilang beses siyang tinext ng CE sa nakaraang linggo, nagtatanong kung kumusta na siya, kung gusto ba niyang mag-usap muli, at kung kailan siya babalik sa trabaho. Hindi niya sinagot ang mga ito. Ngunit ngayong gabi, matapos ang isang linggo ng pagninilay, nakapag siya na si Elias. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-type ng mensahe. "Sir Fernando, pasensya na po sa matagal na pag-aantay. Nag-iisip po ako ng mabuti. Pwede po ba tayong mag-usap bukas? Pagkatapos ng office hours, para hindi makaabala sa trabaho. Salamat po." Halos agad na dumating ang sagot, "Elias, salamat sa pag-text. Pwede bukas. Sabihin mo kung saan at anong oras mo gusto, at pupunta ako." Nagulat si Elias sa mabilis na tugon at sa pagiging accommodating ni Fernando. Iminungkahi niya ang isang simpleng kainan malapit sa kanilang bahay sa Tondo, at pumayag si Fernando. Kinabukasan, nagulat ang mga customer ng Aling Nena's Karinderya nang makita ang isang mamahaling bakery na huminto sa harap ng simpleng kainan.
Mas lalo silang nagulat nang makita ang isang lalaking naka-designer suit na lumabas at pumasok sa karinderya. Nakaupo na si Elias sa isang mesa sa sulok, naghihintay. Nang makita niya si Fernando, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano sila magkahawig, ang parehong pangangatawan, ang parehong linya ng panga, ang parehong paraan ng paglakad. Paano niya hindi nakita ito noon? Elias, bati ni Fernando, umupo sa harap niya. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataong ito. Pasensya na po sa lugar, sabi ni Elias. Alam kong hindi kayo sanay sa ganitong klaseng kainan. Ngumiti si Fernando. Noong estudyante pa ako, sa ganitong mga karinderya ako kumakain. Hindi mo alam, pero nagsimula ako sa wala. Scholarship ang nagdala sa akin sa magandang paaralan, at ang scholarship din ang nagdala sa akin sa Amerika. Tumahimik si Elias, sinusubukang isipin si Fernando bilang isang ordinaryong tao, hindi ang mayamang si na kilala niya. Nakapag-isip ka na ba? Tanong ni Fernando diretsahan. Tumango si Elias. Marami akong tanong, pero una sa lahat, gusto kong malaman kung bakit ngayon lang. Bakit hindi mo hinanap si Corazon pagbalik mo sa Pilipinas? Bumuntong hininga si Fernando. Sinubukan ko, Elias. Pero sinabi sa akin ng mga kaibigan niya na umalis na siya ng Maynila, bumalik sa probinsya, at hindi nila alam kung saan eksakto. Marahil sinadya nila akong iwasan, dahil noong bumalik ako, kasama ko na si Maricel. At hindi ka na nagsikap pang hanapin siya, nagtatanong pa rin si Elias, hindi mapigilan ang bahid ng pait sa kanyang tinig. Hindi na, aminado ni Fernando. Naging abala ako sa pagtatayo ng negosyo, sa aking bagong buhay. At siguro, sa isang banda, inisip ko na mas mabuti na rin kalimutan ang nakaraan. Tumingin siya kay Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ko yon. Kung alam ko lang na may anak pala kami. Tumango si Elias, pinilit na intindihin. At ano ba yon ang gusto mong mangyari? Gusto kong makilala ka, Elias, sagot ni Fernando. Hindi bilang aking empleyado, kundi bilang aking anak. Gusto kong maging bahagi ng iyong buhay, at maging bahagi rin ng buhay ng iyong mga anak, ang aking mga apo. Hindi ganoon kadali iyon, sabi ni Elias. May buhay na akong nabuo. May pamilya ako, mga anak na nakasanayan na ang simpleng buhay. Hindi ko alam kung paano ito maipapaliwanag sa kanila. Naiintindihan ko, sagot ni Fernando. Hindi ko hihilingin sa iyong baguhin ang iyong buhay. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong maging bahagi nito, kahit paano. Nag-isip si Elias ng malalim. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya maiwasang isipin ang mga pagkakataon na ito ay magbibigay sa kanyang mga anak. Paano naman ang iyong pamilya? Ang iyong asawa? May mga anak ka rin ba? Si Maricel at ako ay hiwalay na sa loob ng 5 taon, bagaman hindi pa kami legal na divorced o annulled, paliwanag ni Fernando. Wala kaming anak. Nag-iisa lang ako, Elias. Hindi alam ni Elias kung dapat ba siyang maawa o mainis sa lalaking ito, ang kanyang biological father na ngayon lamang niya nakilala. Maaari bang makilala ko ang iyong mga anak? Tanong ni Fernando, puno ng pag-asa ang tinig. Nag-atubili si Elias. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang tungkol sa iyo. Ayokong maguluhan sila. Ipakikilala mo muna ako bilang kaibigan, bilang boss mo, suhestyon ni Fernando. Unti-unti natin silang ihahanda para sa katotohanan. Pumayag si Elias, bagaman may pag-aalinlangan pa rin. Napagkasunduan nilang magdi-dinner si Fernando sa bahay ni na Elias sa darating na Sabado. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula na ring pumasok si Elias sa kanyang bagong trabaho bilang technical assistant sa Key & Department. Hinaharap niya ang mga hamon ng kanyang posisyon habang sinusubukang tanggapin ang realidad ng kanyang bagong natuklasang relasyon kay Fernando. Si Jerome, na napansin ang tensyon sa pagitan ni Elias at ni Fernando, ay naging mabuting kaibigan at tagapakinig. May problema ba kayo ni Boss Fernando? Tanong ni Jerome isang araw habang kumakain sila ng lunch. Umiling si Elias. Personal lang na bagay, Jerome. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, alok ni Jerome. Mukhang mabigat ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Nagpasalamat si Elias sa pakikiramay ng kaibigan. Sa totoo lang, hirap siyang iproseso ang lahat ng nangyayari. Sa isang banda, nagagalit siya sa pagsisinungaling na binalot sa kanyang buong buhay. Sa kabilang banda, naiintindihan niya ang mga desisyon ni Corazon, ang kanyang tunay na ina, na ginawa niya para sa kanyang kapakanan.
At ngayon, naroon si Fernando, ang kanyang biological father, na naghahangad ng koneksyon matapos ang 32 taon. Dapat ba niyang tanggapin ito? O dapat ba niyang itulak palayo ang lalaking ito na ngayon lang nagpakita ng interes sa kanyang buhay? Sabado na at kabado si Elias habang naghahanda ng hapunan. Sinabi niya sa kanyang mga anak na may bisitang darating, ang kanyang boss sa trabaho na gustong makilala ang kanyang pamilya. Bakit dito sa bahay, Tay? Tanong ni Jenny. Bakit hindi sa restaurant na lang? Mas komportable dito, anak, sagot ni Elias, sinusubukang pakinggan na kumpiyansa. At gusto niyang makilala kayo sa isang informal na setting. Tiningnan ni Jenny ang kanilang simpleng bahay, malinis at maayos, pero walang luho. Pero Tay, napakasimple ng bahay natin para sa isang CA. Walang problema yon, anak. Si Sir Fernando ay hindi mapanghusga na tao, sagot ni Elias, bagaman siya mismo ay hindi sigurado. Eksaktong alas 7 ng gabi nang dumating si Fernando, dala-dala ang mga mamahaling regalo para sa mga bata at isang basket ng prutas at chocolate para sa pamilya. Magandang gabi, bati niya, medyo kinakabahan din, pasensya na kung nahuli ako. Traffic sa EDSA. Pinakilala ni Elias ang kanyang mga anak kay Fernando, na nagkunwaring ngayon lang nila nakilala ang isa't isa. Ang mga bata, lalo na si Miguel, ay naging interesado agad kay Fernando nang malaman nilang siya ang may-ari ng Visiotech. Sir, totoo po ba na gumagawa kayo ng robot? Tanong ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa excitement. Natawa si Fernando. Hindi pa robot, Miguel. Pero gumagawa kami ng mga makina na maaaring matuto at umangkop, kagaya ng artificial intelligence. Wow, bulalas ni Miguel. Paglaki ko, gusto ko ring gumawa ng mga robot. At kayang-kaya mo yan, sagot ni Fernando, nakatingin kay Elias na may mensaheng kamukha mo talaga ang anak mo. Habang kumakain sila, hindi maiwasan ni Elias na mapansin kung gaano kabilis nakipag-close si Fernando sa kanyang mga anak. Natural sa kanya ang pakikipag-usap sa mga bata, masalimuot man o simple ang paksa. Hindi ito ang inaasahan niyang behavior mula sa isang mayamang CA. Sir Fernando, bakit po ninyo inalok ng trabaho si Papa? Biglang tanong ni Jenny, laging mausisa. Natigilan si Fernando, tumingin kay Elias na parabang humihingi ng permiso bago sumagot. Kasi nakita ko ang talent ng iyong ama, Jenny. Minsan, makikilala mo ang isang tao at mararamdaman mo agad na may koneksyon kayo, na may potensyal para sa isang mahalagang relasyon. Napansin ni Elias ang malalim na kahulugan sa likod ng mga salita ni Fernando, at kinabahan na baka mahulaan ng kanyang matalinong anak ang tinatago nilang lihim. Kagaya ng pag-ibig sa unang tingin, tanong ni Jenny, nagbibiro. Natawa si Fernando. Hindi naman ganoon karomantik. Pero siguro, parang pagkakaibigan sa unang tingin. Nang matapos ang hapunan, habang ang mga bata ay abala sa paglalaro ng mga laruan na regalo ni Fernando, nagkakape ang dalawang lalaki sa maliit na balkonahe ng bahay. Magagaling ang mga anak mo, Elias, sabi ni Fernando. Matalino at mabubuti ang puso. Malinaw na pinalaki mo sila ng maayos. Ginawa ko lang ang makakaya ko, sagot ni Elias, hindi mapigilan ang pagmamalaki sa kanyang mga anak. At magaling kang gumawa nito, lalo na sa mga hamon na hinarap mo, patuloy ni Fernando. Kung pwede lang sanang ibalik ang panahon. Pero hindi na pwede, putol ni Elias. Ang mahalaga ay ang ngayon at kung paano tayo magpapatuloy. Tumango si Fernando. Tama ka. At iyon ang gusto kong talakayin. Elias, gusto kong suportahan kayo ng iyong pamilya. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto kong maging bahagi ng inyong buhay. Paano? Tanong ni Elias. Una, gusto kong isecure ang edukasyon ng iyong mga anak, alok ni Fernando. Trust fund para sa kanilang college at kahit postgraduate kung gusto nila. Pangalawa, gusto kong tulungan kang bumili ng mas magandang bahay sa mas ligtas na lugar. Naramdaman ni Elias ang pagtalo ng kanyang pride. Fernando, mahal ko ang aking mga anak at gugustuhin ko ang lahat ng mga bagay na yan para sa kanila. Pero hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito ng ganoon-ganoon na lamang. Para itong binibili mo ang lugar mo sa aming buhay. Nasaktan si Fernando sa mga salitang ito pero naintindihan niya. Hindi iyon ang intensyon ko, Elias. Pero naiintindihan ko ang iyong punto. Ano ang sa tingin mo ang tamang paraan? Nag-isip si Elias ng malalim. Ang edukasyon ng mga bata, yon ang pinakamahalaga. Kung gusto mong tumulong doon, tatanggapin ko.
Pero ang bahay, ang iba pang mga bagay, hayaan mong ako ang bahala doon. Kailangan kong mapatunayan sa aking sarili at sa aking mga anak na kaya kong ibigay sa kanila ang mga bagay na yon. Iginalang ni Fernando ang desisyon ni Elias. Sang-ayon ako. At tungkol sa katotohanan, kailan mo balak sabihin sa kanila? Tumingin si Elias sa loob ng bahay, kung saan masayang naglalaro ang kanyang mga anak. Hindi pa ngayon. Kailangan ko silang ihanda. Kailangan nating unti-unting itayo ang relasyon na ito bago natin sabihin sa kanila ang katotohanan. Sumang-ayon si Fernando. Sa gabing iyon, habang papaalis na siya, niyakap niya si Elias, isang awkward pero sincere na yakap na unti-unting tumibay habang tinanggap ito ni Elias. Salamat, anak, bulong ni Fernando, ang salitang anak ay bago pa rin sa kanyang dila. Tumango si Elias, hindi pa rin handang tawagin siyang itay, o kahit na Fernando lang, pero unti-unti nang bumubukas ang kanyang puso. Habang pinapanood niyang umalis ang mamahaling kotse ni Fernando, napaisip si Elias sa kakaibang daan na tinahak ng kanyang buhay sa nakaraang mga linggo. Mula sa pagiging isang simpleng maintenance worker, na nagpupumilit na makapagbigay ng maayos na buhay sa kanyang mga anak, ngayon ay nakikipag-ugnayan siya sa isang multimilyonaryong negosyante na kanyang biological father. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw, mas marami pang komplikasyon ang darating, na susubok sa kanilang bagong umuusbong na relasyon at magbabanta sa kinabukasan nilang lahat. Sa hindi kalayuan, isang itim na kotse ang nakaparada, at isang lalaking may hawak na kamera ay nagmamasid sa bahay ni Elias. Kaya yon pala ang lihim ni Fernando Villanueva, bulong niya sa sarili. Tiyak na magugustuhan ito ni Ewa Lim. Si Victor Lim, ang Chief Operations Officer ng Visiotech, ay hindi makapaniwalang nakatingin sa mga litrato na nasa harap niya. Mga larawang nagpapakita kay Fernando Villanueva na pumapasok sa isang simpleng bahay sa Tondo, kumakain kasama ang isang pamilya, at nakikipag-usap ng masinsinan sa technical assistant na si Elias Mendoza. Sigurado ka ba sa impormasyong ito? Tanong niya sa lalaking nasa harap niya, isang private investigator na matagal na niyang pinagtatrabaho para sa mga sensitibong bagay. Siguradong sigurado, Sir Victor, sagot ng investigator. Mayroon ding audio recording ng kanilang pag-uusap sa labas ng bahay. Hindi masyadong malinaw pero narinig kong tinawag ni Fernando si Elias na anak. Ngumiti si Victor, isang ngiting puno ng pagkakataon at balak. Sa loob ng 10 taon, sinubukan niyang makakuha ng kontrol sa Visiotech, ang kumpanyang kanyang tinulungang itayo kasama si Fernando. Ngunit lagi siyang nasa anino ng kanyang business partner, laging ikalawa sa lahat ng bagay. Ngayon, mayroon na siyang hawak na impormasyon na maaaring magbago sa lahat. Mabuti, sabi niya, nagbabayad sa investigator. Patuloy mong bantayan sila. Gusto kong malaman ang bawat kilos nila. Matapos umalis ang investigator, tumawag si Victor sa kanyang secretary. Paki-set up ng meeting kasama ang board of directors. Pribado, walang ibang makakasali liban sa board members. Sa kabilang panig ng lungsod, si Elias ay nasa gitna ng kanyang unang presentation sa Key & team ng Visiotech. Bilang technical assistant, inatasang magbahagi siya ng kanyang obserbasyon at rekomendasyon para sa pagpapabuti ng cooling system ng kanilang bagong light processor. Base sa aking pag-aaral, ang kasalukuyang design ay nagdudulot ng hindi pantay na distribusyon ng init, paliwanag ni Elias, itinuturo ang diagram sa screen. Ang aking rekomendasyon ay i-reconfigure ang placement ng heat sinks at magdagdag ng secondary cooling channel dito at dito. Nakikinig ang team ng AT&E, kasama ang ilang senior engineers, na nagsimulang magtanong at mag-alok ng kanilang sariling opinyon. Kahit na bago si Elias sa team, naramdaman niyang tinatanggap at iginagalang ang kanyang mga ideya. Sa gitna ng diskusyon, pumasok si Fernando sa conference room. Natigil ang lahat at tumayo bilang respeto. Magandang umaga. Paumanhin sa istorbo, bati ni Fernando. Pakituloy lang ang meeting. Gusto ko lang makita kung paano nagpo-progress ang bagong cooling system design. Ipinagpatuloy ni Elias ang kanyang presentation, sinusubukang magmukhang propesyonal kahit na naramdaman niya ang pagbabago ng dynamic sa silid nang pumasok ang kanyang ama, ang kanyang boss na hindi alam ng iba na kanyang ama pala. Matapos ang meeting, lumapit si Fernando kay Elias. Maganda ang presentation mo. Napakahusay ng iyong mga rekomendasyon. Salamat po, Sir Fernando, sagot ni Elias, iningatan ang kanyang tono na propesyonal. May mga kasamahan pa siya sa paligid.
May gusto akong pag-usapan sa'yo. Pwede ka bang dumaan sa aking opisina mamaya, mga alas 3? Tanong ni Fernando. Tumango si Elias. Opo, sir. Pagkaalis ni Fernando, lumapit si Jerome kay Elias. Wow, mukhang close na kayo ni boss biro niya. Umiti si Elias ng pilit. Trabaho lang. Sige na nga, sagot ni Jerome, bagaman halatang hindi kumbinsido. Pero may nakakapansin na sa inyo. Kaunting ingat lang. Nalito si Elias. Anong ibig mong sabihin? Bumaba ang boses ni Jerome. May mga chismis na nagkalat na palagi kang kinakausap ni Sir Fernando, na personal kanyang kinuha, at ngayon ay lagi kanyang tinatawag sa opisina niya. Alam mo naman ang mga tao rito, maraming iniisip. Naramdaman ni Elias ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Magsisimula na ba ang mga tanong? Mahahanda ba siya kapag nalaman ng lahat ang katotohanan? Hayaan mo na lang sila, sabi niya sa wakas. Wala namang masama kung interesado ang CEO sa mga proyekto natin. Sa takdang oras, pumunta si Elias sa opisina ni Fernando. Sinabi sa kanya ng sekretary na pumasok agad siya dahil hinihintay na siya. Elias, maupo ka, alok ni Fernando, itinuro ang upuan sa harap ng kanyang desk. Ano po ang gusto ninyong pag-usapan? Tanong ni Elias, napansin ang seryosong ekspresyon ni Fernando. May problema tayo, simula ni Fernando. Nakarating sa akin na may nagmamanman sa atin. May nakakita sa akin na pumupunta sa bahay mo at may mga larawan na kumalat. Natigilan si Elias. Sino? At bakit? Hindi ko alam kung sino eksakto pero may hinala ako, sagot ni Fernando. Si Victor Lim, ang aming CEO, ay matagal nang naghahangad ng mas malaking kapangyarihan sa kumpanya. Maaaring nakita niya ito bilang pagkakataon para siraan ako. Pero bakit? Ano naman ang masama kung bumibisita ka sa bahay ng isang empleyado? Tanong ni Elias, bagaman alam niya sa kanyang sarili na ang totoong dahilan, ang kanilang tunay na relasyon, ay maaaring magdulot ng kontrobersya. Sa korporasyong kagaya nito, ang anumang hindi pangkaraniwang kilos ay maaaring maging sanhi ng spekulasyon, paliwanag ni Fernando. Lalo na kung biglang ma-promote ang isang maintenance worker sa posisyong technical nang walang malinaw na kwalifikasyon. Kaya ba nila tayong pagdudahan? Tanong ni Elias, nararamdaman ang tensyon. Bumuntong hininga si Fernando. Maaari. At kung malaman nila ang katotohanan na ikaw ay aking anak, maaari nilang sabihin na nepotismo ang dahilan ng iyong promotion, na ang lahat ng ito ay isang paraan para mabigyan kita ng pabor na hindi karapat-dapat. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Elias. Hindi karapat-dapat. Napatunayan ko na ang aking sarili sa unang araw pa lang na nakilala mo ako. Ako ang nakakita ng problema sa prototype na hindi nakita ng mga engineer ninyo. Alam ko, Elias, sabi ni Fernando, pinalumanay ang kanyang tinig. At naniniwala ako sa iyong kakayahan. Pero hindi lahat ng tao ay makakakita ng bagay na yon. Makikita lang nila ang koneksyon sa pagitan natin at gagamitin nila ito laban sa atin. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Elias, pilit kinokontrol ang kanyang emosyon. Dapat nating harapin ito ng diretsyo, sagot ni Fernando. Mas mabuti na tayong dalawa ang magsabi ng katotohanan, kaysa hintayin pa nating malaman ito ng iba sa hindi magandang paraan. Handa ka na bang ibunyag sa lahat na ako ang anak mo? Tanong ni Elias, hindi makapaniwala. Kailangan, Elias, sagot ni Fernando. Pero bago yon, kailangan mo munang sabihin sa iyong mga anak. Hindi dapat silang malaman ito mula sa iba. Tumango si Elias, ang bigat ng sitwasyon ay bumabagsak sa kanyang mga balikat. Sasabihin ko sa kanila ngayong gabi. Pagka-uwi ni Elias, nakita niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro sa maliit nilang sala. Paano niya sasabihin sa kanila ang isang bagay na maaaring magbago sa kanilang buong mundo? Jenny, Miguel, may kailangan akong sabihin sa inyo. Simula niya, umupo sa sofa at inanyayahan ang kanyang mga anak na umupo sa tabi niya. Ano yon, Tay? Tanong ni Jenny, agad na naramdaman ang kahalagahan ng sandaling ito. Huminga ng malalim si Elias. Alam niyo ba kung sino si Sir Fernando? Yung boss ko na bumisita sa atin noong nakaraang linggo. Tumango ang mga bata. Opo, yung mayamang CEO, sagot ni Miguel. May koneksyon tayo sa kanya na hindi ko pa nasasabi sa inyo, patuloy ni Elias. Matagal na itong lihim at kamakailan ko lang din nalaman. Nakinig ang mga bata, nagtataka kung ano ang sinusubukang sabihin ng kanilang ama. Si Sir Fernando siya ang aking tunay na ama, pagtatapos ni Elias.
Napamaang ang mga bata, hindi makapaniwala sa narinig. Pero tay, akala ko patay na ang lolo namin bago ka pa ipinanganak, tanong ni Jenny, nalilito. Iyon ang sinabi sa akin noon, anak, paliwanag ni Elias. Pero kamakailan lang, nalaman kong si Tita Corazon, na akala ko noon ay tiyahin ko, ay siya pala ang tunay kong ina. At si Fernando Villanueva ang aking tunay na ama. Ibig sabihin, mayaman tayo, tanong ni Miguel, ang kanyang batang isipan ay agad na tumalon sa pinakapraktikal na implikasyon. Hindi ganoon, anak, sagot ni Elias, hindi mapigilang umiti sa inosenteng tanong. Hindi tayo mayaman dahil mayaman si Sir Fernando. Pero siya ay nais na maging bahagi ng ating buhay, bilang inyong lolo. Bakit ngayon lang niya sinabi, tanong ni Jenny, na laging mas matalino at mapanuri kaysa sa kanyang edad. Bumuntong hininga si Elias. Dahil hindi niya alam na ako ay umiiral hanggang kamakailan lang. Ang aking ina, si Tita Corazon, ay hindi nagsabi sa kanya na buntis siya noong umalis siya papuntang Amerika. At nang bumalik siya, nagkaiba na ang kanilang landas. Niyakap ni Jenny ang kanyang ama. Kaya ba lagi mong tinitignan ang mga litrato ni Tita Corazon? Kasi siya pala ang tunay mong nanay. Tumulo ang luha ni Elias. Anak, mahal na mahal ko si Tita Corazon, ang aking ina. At mahal din niya ako, kahit na hindi niya sinabi sa akin ang katotohanan. Pero tay, paano naman si Nanay Teresa? Tanong ni Miguel. Si Nanay Teresa ay naging mabuting asawa sa akin at ina sa inyo, sagot ni Elias. At hindi magbabago yon. Ngunit sa aking pagkatao, dalawang ina pala ang nagmahal sa akin, si Corazon at si Teresa. Tahimik ang mga bata sa loob ng ilang sandali, sinusubukang intindihin ang komplikadong sitwasyon. So, pwede ba naming tawagin siyang Lolo Fernando? Tanong ni Miguel na nagpangiti kay Elias. Kung gusto mo, anak, sagot niya. Pero kailangan nating maging maingat sa ngayon. May mga taong maaaring gumamit ng koneksyon natin kay Sir Fernando para sirain siya at ang kumpanya. Bakit naman nila gagawin yon? Tanong ni Jenny. Kasi ganyan ang mundo ng malalaking negosyo, anak, paliwanag ni Elias. Minsan, ginagamit ng mga tao ang personal na buhay ng iba para makakuha ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, tinawagan ni Elias si Fernando para sabihin na naikwento na niya ang katotohanan sa kanyang mga anak. Paano nila tinanggap? Tanong ni Fernando, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mas mabuti kaysa inaasahan ko, sagot ni Elias. Marami silang tanong, syempre, pero tanggap nila ang sitwasyon. Gusto pa nga ni Miguel na tawagin kang lolo. Narinig ni Elias ang mahinang pagsinghot sa kabilang linya, at naisip niya na baka umiiyak si Fernando. Masaya ako, Elias. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Pero ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Elias. Kailan at paano natin sasabihin sa iba? Bukas, may scheduled board meeting, sagot ni Fernando. Balak kong sabihin sa board ang katotohanan. Mas mabuti nang mauna tayo kaysa malaman nila ito mula sa iba. Gusto mo bang kasama ako? Alok ni Elias. Hindi na kailangan, sagot ni Fernando. Ito ay bagay na kailangan kong harapin bilang CA. Pero salamat sa alok. Kinabukasan, habang papasok si Elias sa Visiotech, napansin niya ang kakaibang atmosphere. Ang mga tao ay nagbubulungan at tumitingin sa kanya nang may pagtataka at intriga. Elias, tawag ni Jerome na mabilis na lumapit sa kanya. May nangyari. May mga kumakalat na larawan mo at ni Sir Fernando sa labas ng bahay mo at may mga chismis na lumalabas. Anong klaseng chismis? Tanong ni Elias, bagaman alam na niya ang sagot. Na ikaw daw ay anak ni Sir Fernando at kaya ka na-promote ay dahil doon, sagot ni Jerome. Hindi ko alam kung totoo, pero... Totoo, Jerome, inamin ni Elias, na pagpasyahang mas mabuti nang malaman ng kanyang kaibigan ang katotohanan mula sa kanya. Kamakailan ko lang din nalaman. Kaya ako nag-leave noong nakaraang linggo, kailangan kong magproseso ng lahat ng ito. Natigilan si Jerome, nagulat sa pag-amin. Wow! Hindi ko inaasahan na yon ang magiging sagot mo. Sa tingin mo, maniniwala ang mga tao na hindi ko alam noong una? Tanong ni Elias, nag-aalala sa magiging epekto nito sa kanyang kredibilidad sa trabaho. Kung kilala ka nila, maniniwala sila, sagot ni Jerome. At sa && team, nakita namin kung gaano kakahusay. Hindi basta-basta ang mga nakaraang accomplishments mo rito. Sa executive floor, nagsisimula na ang board meeting. Si Fernando ay nakatayo sa harap ng board members, kabilang si Victor Lim.
Bago tayo magsimula sa regular agenda, may gusto akong ipaalam sa inyo. Simula ni Fernando, ang kanyang boses ay matatag. Kamakailan lang, nalaman kong may anak pala ako mula sa aking dating relasyon noong kolehiyo. Ang anak na ito ay si Elias Mendoza, na ngayon ay nagtatrabaho sa ating A&E department. Lumitaw ang mga halo-halong reaksyon sa mukha ng mga board member, gulat, pagtataka, at sa mukha ni Victor, isang mapanuksong ngiti. Fernando, ibig mong sabihin, ang maintenance worker na biglang na-promote ay ang anak mo? Tanong ni Victor, ang kanyang tono ay mapang-asar. At kailan mo lang nalaman ito? Pagkatapos mo siyang i-promote? Victor, sagot ni Fernando. Nalaman ko lang ito matapos ko siyang i-promote. At gusto kong linawin na ang kanyang promotion ay base sa kanyang merito at skills, hindi dahil sa aming koneksyon na hindi ko pa alam noon. Napaka-convenient naman yan, komento ni Victor. Pero paano mo mapapatunayan na hindi mo alam noong una? Paano kung ito ay isang elaborate na plano para ilagay ang iyong anak sa mataas na posisyon? Victor, kilala mo ako sa loob ng 20 taon, sagot ni Fernando, pilit kinokontrol ang kanyang galit. Kailan ba ako gumawa ng mga bagay para lang sa personal na pakinabang? Mga kaibigan, putol ni Elrea Santos, isa sa mga matatandang board member, sa halip na magturuan ng daliri, dapat nating tingnan ang legal at ethical implications nito. Fernando, mayroon bang conflict of interest sa sitwasyong ito? Wala dapat, sagot ni Fernando. Si Elias ay nagtatrabaho sa A&E habang ako ay si. Walang direktang reporting line. Ngunit upang siguruhin na walang conflict, isa sa publiko namin ang aming relasyon at ilalagay sa record. At si Elias ay i-report kay Reyes, hindi sa akin o kay Victor. Tumayo si Victor. Hindi sapat iyon, Fernando. Ang perception ng nepotismo ay maaaring makasira sa reputasyon ng kumpanya. Bilang CEO, inirekomenda kong i-terminate si Elias Mendoza sa kanyang posisyon para sa kapakanan ng Visiotech. Tumayo rin si Fernando, ang kanyang mga mata ay nagniningas. At bilang CEO at majority shareholder, tinatanggihan ko ang rekomendasyon na yan. Si Elias ay nagpatunay na ng kanyang kakayahan at walang dahilan para alisin siya. Sa gayon, iminumungkahi ko na isapubliko na lang natin ang buong sitwasyon, sabi ni Victor, ang kanyang tono ay may halong panunukso. Ipakita natin sa mundo na si Fernando Villanueva ay may illegitimate son na nakatago sa loob ng 32 taon at ngayon ay biglang naging bahagi ng kanyang corporate family. Katanggap-tanggap iyon, sagot ni Fernando, hindi natitinag. Gagawin natin ang lahat para maging transparent at honest sa publiko at sa ating mga shareholders. Ngumiti si Victor, isang ngiting nagpapahiwatig na nakakuha siya ng eksakto kung ano ang gusto niya. Mabuti. Inaabangan ko ang press release. Sa labas ng boardroom, si Elias ay nagtatrabaho sa kanyang desk, sinusubukang huwag isipin ang nangyayari sa meeting. Nilapitan siya ni Jerome. Elias, nagkakaproblema yata sa laboratory. Kailangan ng tulong mo, sabi nito. Sumunod si Elias, nag-aalala na may technical issue na kailangan niyang ayusin. Ngunit pagdating nila sa lab, nakita niya ang ilang miyembro ng E department, kasama si Victor Lim. Elmer Mendoza, simula ni Victor, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang araw. May kaunting bagay lang kaming gustong pag-usapan tungkol sa iyong employment sa Visiotech. Naramdaman ni Elias ang panganib sa tono ni Victor. Tumingin siya kay Jerome na nagpakita ng apologetic na ekspresyon. Pasensya na, Elias. Pinapunta ako nila para sunduin ka, paliwanag ni Jerome. Wala kang kasalanan, Jerome, sagot ni Elias at humarap kay Victor. Ano po ang gusto ninyong pag-usapan, Lim? Tungkol sa iyong tunay na relasyon kay Fernando Villanueva, sagot ni Victor. At kung paano ito nakakaapekto sa integrity ng ating kumpanya. Tumayo si Elias ng diretsyo, hinarap ang lalaking malinaw na may balak na sirain siya at ang kanyang ama. Lim, wala akong itinatago. Nalaman ko lang kamakailan na si Fernando Villanueva ay ang aking biological father. At kung iisipin niyo na hindi ako karapat-dapat sa aking posisyon, handa akong patunayan ang aking kakayahan anumang oras. Tumawa si Victor. Tapang. Mukhang namana mo ang confidence ng iyong ama. Pero hindi ganoon kadali yan, Mendoza. May mga proseso tayo dito, at may mga patakaran tungkol sa nepotism at conflict of interest. At sumusunod ako sa lahat ng mga patakarang iyon, sagot ni Elias, hindi natitinag.
Kung mayroon pa kayong gustong itanong, mas mainam siguro na kasama si Sir Fernando at ang ating legal team. Napangiti si Victor sa tapang ni Elias. Isang paalala lang, M. Mendoza. Sa mundo ng negosyo, hindi laging ang may kakayahan ang nananalo. Minsan, ang may koneksyon, ang may kapangyarihan, o ang may impormasyon. At sa kasong ito, ako ang may lahat ng iyon. Bago pa makasagot si Elias, bumukas ang pinto ng laboratory at pumasok si Fernando, kasama ang legal head ng Visiotech. Victor, ano ang nangyayari dito? Tanong ni Fernando, ang kanyang tinig ay matatag ngunit may halong galit. Ah, Fernando, sakto ang dating mo, sagot ni Victor. Kausap ko lang ang iyong anak. Napakagandang batang lalaki. Kamukha mo nga. Elias, okay ka lang ba? Tanong ni Fernando, hindi pinapansin si Victor. Tumango si Elias. Opo, Sir Fernando. Halika, may announcement tayo sa lahat ng empleyado, sabi ni Fernando, inakay si Elias palabas ng laboratory. Ngumiti si Victor sa kanilang papalayo. Alam niyang nagsimula na ang laban, at handang-handa siyang manalo, anuman ang kapalit. Sa lobby ng Visiotech, nakatayo si Fernando at Elias sa harap ng lahat ng empleyado, handang harapin ang katotohanan at ang buong mundo, magkasama bilang ama at anak sa unang pagkakataon. Ang tensyon sa lobby ng Visiotech ay halos mahawakan sa hanging nakapalibot sa mga empleyado. Nakatayo si Fernando at Elias sa harap ng lahat, handang magsalita tungkol sa isang bagay na ilang araw nang pinag-uusapan sa mga pasilyo at sulok ng kumpanya. Magandang hapon sa inyong lahat, simula ni Fernando, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Nagpatawag ako ng emergency assembly na ito upang linawin ang ilang bagay na maaaring narinig ninyo. Sa halip na hayaan ang mga chismis at haka-haka na magpatuloy, mas mabuti pang malaman nyo ang katotohanan mula sa amin mismo. Sumunod na nagsalita si Elias, ang kanyang boses ay kinakabahan ngunit determinado. Karamihan sa inyo ay kilala ako bilang Elias Mendoza, dating maintenance staff na naging technical assistant sa A&M Department. Ngunit kamakailan lang, nalaman ko at nalaman din ni Sir Fernando na mayroon kaming koneksyon na higit pa sa employer-employee. Si Elias ay aking anak, direktang sinabi ni Fernando, na nagdulot ng kolektibong pagsinghap mula sa audience. Anak ko siya sa isang relasyon na matagal nang nakalipas, at nalaman lang namin ito kamakailan. Gusto kong linawin, patuloy ni Elias, na noong ako ay ma-promote mula sa maintenance staff patungong technical assistant, hindi pa namin alam ang aming koneksyon. Ang aking promotion ay batay sa aking technical skills, at sa kakayahang maayos ang isang critical na problema sa prototype na hindi napansin ng iba. Tumangutango ang ilang mga engineer sa A&M team na nagkukumpirma sa sinabi ni Elias. Ngayon na alam na namin ang katotohanan, patuloy ni Fernando, gusto naming maging transparent sa inyo. Walang sikreto, walang pagtatago. At para masiguro na walang conflict of interest, si Elias ay direktang mag-uulat kay Reyes, ang ating A&M director, at hindi sa akin o kay Emma Lim. Sa gilid ng lobby, nakasandal si Victor Lim sa pader, isang mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Alam niyang hindi sapat ang simpleng announcement na ito para mapanatag ang mga duda ng mga tao. May mga tanong ba kayo? Tanong ni Fernando sa crowd. Isang kamay ang nagtaas. Si Diana Chen, isang senior software engineer. Sir Fernando, naiintindihan po namin ang inyong pagiging transparent. Pero hindi po ba ito makakaapekto sa ating company culture? Hindi po ba magkakaroon ng perception na may favoritism? Magandang tanong, Diana, sagot ni Fernando. Ang tanging paraan para labanan ang ganitong perception ay sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Si Elias, kagaya ng lahat ng empleyado rito, ay kailangang patunayan ang kanyang sarili araw-araw. Wala siyang special treatment at subject pa rin siya sa parehong performance evaluations at standards kagaya ng lahat. Isa pang kamay ang nagtaas. Si Marco Santos, isang finance analyst. Para kay Elias naman po, paano po ninyo nalaman na si Sir Fernando ang inyong ama? At ano po ang naramdaman nyo? Huminga ng malalim si Elias bago sumagot. Nalaman ko ito nang ipakita sa akin ni Sir Fernando ang mga lumang litrato niya kasama ang aking tunay na ina, si Corazon. Sa totoo lang, nagulat ako at hindi agad naniwala. Nagalit din ako, bakit ngayon lang? Bakit hindi ko nalaman ito noon pa? Pero unti-unti, nagsimula akong tanggapin ang katotohanan. At ngayon, sinusubukan naming bumuo ng relasyon bilang ama at anak kahit nahuli na.
Ang katapatan at vulnerability ni Elias ay humawak sa puso ng maraming empleyado. Ang kwento nila ay parang mula sa isang telenovela, dramatiko, emosyonal, at puno ng hindi inaasahang twist. Matapos ang ilang pangtanong, nagwakas ang assembly at nagbalik ang mga empleyado sa kanilang mga trabaho, bagaman ang pag-uusap tungkol sa revelasyon ay siguradong magpapatuloy pa. Nagawa natin ang unang hakbang, sabi ni Fernando kay Elias habang naglalakad sila pabalik sa executive floor. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban kay Victor. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Tanong ni Elias. Si Victor ay isang master strategist, sagot ni Fernando. Hindi siya direktang atake. Hihintayin niya ang tamang pagkakataon at gagamitin niya ang sitwasyon para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi nagkamali si Fernando. Kinagabihan, habang nanonood ng AE si Elias kasama ang kanyang mga anak, nakita nila ang isang news segment tungkol sa kanila. Breaking business news, simula ng reporter. Isang kontrobersyal na revelasyon ang lumabas ngayon mula sa Visiotech Philippines, isa sa pinakamabilis na lumalagong tech company sa bansa. Ayon sa mga source, ang CEO na si Fernando Villanueva ay may illegitimate son na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya, isang dating maintenance worker na biglang na-promote sa mas mataas na posisyon. Pinindot ni Elias ang mute button sa remote, hindi nais na marinig pa ng kanyang mga anak ang salitang illegitimate. Tay, bakit ganyan sila magsalita tungkol sa inyo ni Lolo Fernando? Tanong ni Jenny, galit sa tono ng news report. Kasi anak, minsan, ang mga tao ay naghahanap ng kontrobersya para lang magkaroon ng istorya, sagot ni Elias. Hindi nila alam ang buong katotohanan at hindi nila alam kung gaano kahirap ang sitwasyon para sa aming dalawa. Ang kanyang cellphone ay nagring. Si Fernando. Nakita mo ba ang news? Tanong ni Fernando, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sagot ni Elias. Sino sa tingin mo ang nagbigay ng impormasyon sa media? Walang iba kundi si Victor, sagot ni Fernando. Ito ay bahagi lang ng kanyang plano para sirain tayo at ang kumpanya. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Elias. Tatapatan natin sila. Bibigyan natin sila ng eksklusibong interview, ikaw, ako, at ang iyong mga anak kung papayag sila. Ipapakita natin sa mundo na wala tayong ikinakahiya, na ang ating kwento ay hindi tungkol sa isang lihim na itinago, kundi tungkol sa isang ama at anak na naghahangad ng pangalawang pagkakataon. Pumayag si Elias bagaman may pag-aalinlangan. Ang kanyang mga anak ay masyadong bata para ma-expose sa ganitong klaseng publicity, pero naiintindihan niya ang pangangailangan na kontrolin ang narrative bago pa ito maging mas malala. Kinabukasan, nagkaroon ng emergency board meeting sa Visiotech. Si Victor ay dumating na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Fernando, mukhang hindi maganda ang publicity na natatanggap ng kumpanya, sabi niya, halatang nasisiyahan sa sitwasyon. Salamat sa pag-aalala, Victor, sagot ni Fernando, ang kanyang tono ay puno ng sarkasmo. Pero huwag kang mag-alala, hawak ko ang sitwasyon. Hindi iyon ang nakikita ng board, sagot ni Victor. Sa katunayan, nakausap ko na ang ilan sa ating mga malalaking shareholders, at nag-aalala sila sa epekto nito sa stock price at sa pangkalahatang reputation ng kumpanya. At ano ang iminumungkahi mo? Tanong ni Fernando, kahit na alam na niya ang sagot. Isang temporary leave of absence para sa'yo, sagot ni Victor. Habang inaayos ang sitwasyon. Bilang ako ang temporarily na mamumuno sa kumpanya. Tumawa si Fernando. At iyon ang tunay mong motibo, Victor. Hindi ang kapakanan ng kumpanya, kundi ang iyong personal na ambisyon. Nagkunwaring nasaktan si Victor. Fernando, masakit yang sinasabi mo. Palagi kong iniisip ang kapakanan ng Visiotech. Sa ganang akin, putol ni Elrea Santos, ang pinakamataas na board member, nakaka-distract ang buong sitwasyon na ito. Fernando, naiintindihan ko ang iyong personal na sitwasyon, pero kailangan nating isaalang-alang ang kumpanya. At naniniwala ako na ang pinakamabuti para sa kumpanya ay ang magpatuloy tayo ng may transparency at integridad, sagot ni Fernando. Kaya nga humingi ako ng eksklusibong interview sa ABS-CBN para ipaliwanag ang buong sitwasyon. Walang pagtatago, walang pagsisinungaling. At paano naman si Elias Mendoza? Tanong ni Victor. Alam nating lahat na hindi siya kwalipikado para sa kanyang kasalukuyang posisyon. Walang degree, walang formal training ni. Pero may natural na talent at proven track record, sagot ni Fernando. At kung gusto niyang magpatuloy sa edukasyon, susuportahan siya ng kumpanya.
Ito ang klase ng oportunidad na dapat nating ibigay sa lahat ng deserving employees, hindi lang kay Elias. Nakita ni Victor na hindi siya makakakuha ng majority support mula sa board. Binago niya ang kanyang taktika. Kung gayon, iminumungkahi ko na magkaroon tayo ng special committee na magbabantay sa performance ni Eme Mendoza para masiguro na walang favoritism. Katanggap-tanggap iyon, sagot ni Fernando. At bilang karagdagan, gusto kong magkaroon din ng company-wide review ng ating promotion processes at compensation structure. Gusto kong siguraduhin na ang lahat ng empleyado, anuman ang kanilang background o posisyon, ay nabibigyan ng patas na pagkakataon na umunlad base sa kanilang merit. Ito ay isang matalinong counter-move. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng usapin mula sa kaso ni Elias patungo sa mas malawak na issue ng fairness at opportunity para sa lahat ng empleyado, binago ni Fernando ang narrative at inilagay si Victor sa defensive position. Matapos ang board meeting, hinarap ni Fernando si Victor sa hallway. Alam kong ikaw ang nagbigay ng storya sa media, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa pero puno ng intensity. At alam kong gusto mong kunin ang aking posisyon. Ngumiti si Victor. At ano kung ako nga? Business lang ito, Fernando. Walang personal. Nagkakamali ka, sagot ni Fernando. Naging personal ito nang idamay mo ang aking anak. Tandaan mo ito, Victor, maaaring nakuha mo ang ilang laban pero hindi mo mananalo ang digmaan. Sa araw ng interview, nagtipon-tipon si Fernando, Elias, at ang dalawang anak ni Elias sa bahay ni Fernando. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok ang mga bata sa malaking mansyon ng kanilang lolo at hindi nila maiwasang mabilib. Ang laki ng bahay niyo, Lolo Fernando, bulalas ni Miguel, tumatakbo sa malawak na sala. Miguel, huwag kang masyadong maingay, saway ni Elias, kahit na napangiti siya sa excitement ng kanyang anak. Hayaan mo sila, Elias, sabi ni Fernando. Bahay nila ito rin. Lagi silang welcome dito. Nang dumating ang news crew, handa na ang pamilya. Ito ang unang pagkakataon na makikita sila ng publiko bilang isang pamilya at gusto nilang ipakita na wala silang ikinakahiya o itinatago. El Villanueva, Eme Mendoza, salamat sa pagbibigay ng eksklusibong interview na ito, simula ng reporter. Ang buong bansa ay nagulat sa revelasyon na kayo ay mag-ama. Pwede ba ninyong ikwento kung paano ninyo nalaman ang katotohanan ito? Sa loob ng susunod na 30 minuto, ikinuwento ni Fernando at Elias ang kanilang kwento, ang pagkikita nila sa Visiotech, ang unti-unting pagtuklas sa kanilang koneksyon, at ang kanilang pagsisikap na bumuo ng relasyon sa kabila ng mga hamon. Hindi madali, aminado ni Elias. May galit, may tanong, may pag-aalinlangan. Pero sa huli, naisip ko, paano kung bibigyan ko ng pagkakataon ang taong ito? Paano kung hayaan kong makilala niya ang aking mga anak at hayaan ko silang makilala ang kanilang lolo? At para sa akin, dagdag ni Fernando, ito ay isang pagkakataon na maitama ang aking mga pagkakamali. Hindi ko mababawi ang 32 taon na hindi ko nakasama si Elias, pero maaari akong gumawa ng mas mabuting kinabukasan para sa kanya at sa kanyang mga anak. At kayo, mga bata, tanong ng reporter kina Jenny at Miguel. Ano ang pakiramdam na malaman na ang inyong boss ay ang inyong lolo pala? Cool po, sagot ni Miguel. Lalo na dahil magaling po siyang gumawa ng mga robot. Natawa ang lahat at kahit si Jenny, na medyo tahimik at reserved, ay ngumiti. Para po sa akin, masaya po na nakita ko si Papa na may ama rin. Parang nakumpleto po ang pamilya namin. Ang mga simpleng salita ng bata ay may malalim na epekto. Sa buong bansa, ang mga nanonood ay naantig sa kwento ng muling pagkakasama ng isang pamilya na matagal nang nawalay sa isa't isa. Matapos ang interview, umani ito ng positibong reaksyon mula sa publiko. Sa halip na maging isang iskandalo, naging isang kwento ito ng pag-asa, kapatawaran, at pangalawang pagkakataon. Ang mga social media ay napuno ng supportive na mensahe para sa pamilya. Sa Visiotech, naramdaman din ang positibong epekto. Ang mga empleyado ay mas bukas na kay Elias, nakikita na ang kanyang promotion ay talagang batay sa kanyang kakayahan at hindi lamang dahil sa kanyang koneksyon kay Fernando. Isang linggo matapos ang interview, nagpatawag si Fernando ng company-wide assembly. Nagulat ang lahat, kabilang si Victor, nang i-announce niya ang isang bagong inisyatiba. Ngayong araw, opisyal kong ilulunsad ang Visiotech Educational Foundation, sabi niya.
Isang non-profit organization na magbibigay ng scholarship at training opportunities sa mga deserving na individual na maaaring walang formal na edukasyon, ngunit mayroong exceptional talent at potential. Ipinaliwanag niya na ang foundation ay dedikado sa alaala ni Corazon Mendoza, ang ina ni Elias, at sa lahat ng mga magulang na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Bilang bahagi ng inisyatibang ito, patuloy ni Fernando, masaya kong i-announce na si Elias Mendoza ang magiging direktor ng foundation, kasabay ng kanyang trabaho sa Key & Department. Napamaang si Elias, hindi inaasahan ang announcement na ito. Hindi pa sila napag-uusapan nito ni Fernando. Sa pamamagitan ng kanyang personal na karanasan at technical expertise, magiging mahalagang asset si Elias sa paghahanap at pagdevelop ng mga talentong kagaya niya. Mga taong maaaring walang formal na degree, ngunit may potensyal na mag-contribute ng malaki sa industriya ng teknolohiya at sa ating lipunan, paliwanag ni Fernando. Palakpakan ang buong assembly, at kahit ang ilang board members ay tila impressed sa strategic move na ito. Sa isang iglap, binago ni Fernando ang narrative mula sa isang potensyal na iskandalo patungo sa isang inspirational na kwento ng social responsibility at pagbibigay ng pagkakataon. Si Victor, na nakatayo sa isang sulok, ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa halip na masira, lumalakas pa ang posisyon ni Fernando, at si Elias, na dapat ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak, ay naging instrumento pa ng kanyang tagumpay. Matapos ang assembly, nilapitan ni Elias si Fernando. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa foundation? Gusto kong maging sorpresa, sagot ni Fernando. At gusto kong malaman mo na naniniwala ako sa iyo, Elias. Hindi lang bilang aking anak, kundi bilang isang individual na may sariling kakayahan at vision. Hindi ko alam kung handa ako para sa ganitong responsibilidad, aminado ni Elias. Ikaw ang pinakaangkop na tao para dito, sagot ni Fernando. Naranasan mo ang buhay sa dalawang mundo, ang mundo ng ordinaryong manggagawa at ngayon, ang mundo ng corporate executives. Nauunawaan mo ang dalawang perspektibo, at iyon ang gagabay sa iyo para maging makatarungan at epektibo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa mansion ni Fernando, kung saan inimbitahan niya si Elias at ang kanyang mga anak para sa weekend stay. So, dito na po ba kami titira ngayon, Tay? Tanong ni Miguel habang nilalaro ang bagong gaming console na regalo ni Fernando. Hindi anak, sagot ni Elias. May sarili pa rin tayong bahay. Pero maaari tayong bumisita kay Lolo Fernando tuwing weekend. At bakit hindi nyo i-consider na lumipat dito, alok ni Fernando. Malaki ang bahay na ito at magiging mas masaya kung may buhay rito bukod sa akin. Umiling si Elias. Fernando, nagpapasalamat ako sa alok pero hindi pa kami handa para sa ganyang klaseng pagbabago. Kailangan nating unti-unting ipatayo ang relasyong ito. Naintindihan ni Fernando at hindi na pinilit pa. Sa halip, nagplano sila kung paano paunlarin ang bagong foundation, at kung paano ito makakatulong sa mga taong katulad ni Elias noon, may potensyal, ngunit walang resources para makapag-aral. Sa mga susunod na buwan, naging sentro ng atensyon ang Visiotech Educational Foundation. Mula sa initial funding ni Fernando, lumago ito at nakatanggap ng mga donasyon mula sa iba pang malalaking korporasyon at individual. Ang kwento ni Fernando at Elias ay naging inspirasyon para sa marami, lalo na sa mga batang nangarap na makatakas sa kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon at sipag. Si Victor Lim, na nakitang nabigo ang kanyang plano, ay eventually umalis sa Visiotech at nagtayo ng kanyang sariling kumpanya. Hindi naging kasing successful ito ng Visiotech dahil kulang ito sa tunay na innovation at vision na dinala ni Fernando sa kanyang negosyo. Isang araw, habang nag-inspeksyon si Elias ng bagong training facility ng foundation, sinalubong siya ni Jenny na may excitement sa kanyang mga mata. Papa, may nakita akong lumang photo album sa bahay ni Lolo Fernando, sabi niya, hawak ang isang makapal na album. Anong nakita mo, anak? Tanong ni Elias. Maraming larawan ni Lola Corazon, sagot ni Jenny, binubuklat ang album para ipakita sa kanyang ama. Tignan mo, kamukha ko nga siya. Tumingin si Elias sa mga larawan at hindi niya mapigilang mapangiti. Sa mga larawang ito, nakita niya ang kanyang ina, hindi bilang Tita Corazon na kilala niya noon, kundi bilang isang batang babae, puno ng buhay at pangarap, nahulog sa pag-ibig kay Fernando. Na, kamukha mo nga siya, sabi ni Elias, niyakap ang kanyang anak. At alam mo, kung saan man siya ngayon, sigurado akong proud na proud siya sa iyo, sa ating lahat.
Sa malayo, nakatingin si Fernando sa kanyang anak at apo, isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Sa edad na 50 taon, natuklasan niya ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang negosyo, kayamanan, o tagumpay, ang halaga ng pamilya at ang pangalawang pagkakataon para maitama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Salamat Corazon, bulong niya sa hangin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang anak na kasing husay ni Elias. At ipinangangako ko, hindi ko na muling sasayangin ang pagkakataong ito. Habang nanonood si Fernando sa kanyang anak at apo na nagtatawanan, habang tinitignan ang mga lumang larawan, naramdaman niya ang isang presensya, parang yakap ng hangin, isang mahihinang bulong na nagsasabing lahat ay magiging maayos. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, lubos niyang pinaniwalaan ito. Ang kwento ni Fernando at Elias ay nagpatuloy pa, puno ng mga hamon at tagumpay, ng mga aral at pagkakataon para matuto. Ngunit ang pinakamahalagang aral na natutunan nila ay ito, hindi kailanman huli ang lahat para sa pagbabago, para sa kapatawaran, at para sa isang bagong simula.